Dumating si Rigor na may kasamang isang tao. Hindi nila matanto kung babae ito o lalaki sapagkat balot na balot ito ng kasuotang kulay itim at may helmet pa sa ulo. Nakakbay dito ang binata marahil sa mga tinamong sugat nito ay hindi pa ito gaanong makalakad ng maayos. Panandaliang natulala si Rigor. Nangilid ang mga luha nito sa mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang buong akala niya kasi ay tuluyan ng napas lang ng mga aswang ang kaibigang si Junya. Hirap man lumakad ay nagmamadali itong lumapit sa kaibigan. Kapatid, ikaw nga. Mabuti naman. Ang buong akala ko, tuluyan ka ng napas lang ng mga aswang. Teka, papaanong... Masaya akong makita ka, Rigor. Nagtataka siguro kung paano ako nakatakas sa mga aswang, no? Siya nga pala, si Isabel, tsaka si Dr. Borja. Sila ang mga nagligtas sa buhay ko. Isabel, Doc, si Rigor, kaibigan ko. Tama, siya nga yung nakita ko, Junya. Napakunot ang noo ni Ninita sa mga narinig. Kaya naman pala malapit si Isabel kay Junya sapagkat iniligtas pala nito ang buhay ng binata. Lalo pa siyang nakaramdam ng panibugo sapagkat may dahilan pala upang magkalapit ang loob ng dalawa. Teka Rigor, sino tong kasama mo? Bakit nauna pa kami sa'yo dito? Siya nga pala kapatid. May nais sana ako sabihin sa'yo. Kasi, kasintahan ko na si... Janan! Insan ang daya mo. Hindi mo ako dinaanan sa bahay. Nagulat si Junya nang iangat ng bahagya ni Althea ang salamin ng helmet niya. Insan, ikaw pala yan? Pasensya ka na kasi biglaan ang... Natigilan si Junya nang muling umakbay si Rigor sa pinsan niyang si Althea. Kapatid, kami na ni Althea. Nakangiti nitong singit sa usapan na magpinsan. Halos nagulat ang lahat sa narinig na iyon. Ha? Talaga? Hindi nga. Bakit, insan? Hindi ka ba masaya para sa amin? Huwag mo sabihing tutol ka. Ha? Hindi ah. Oo naman, masaya ako. Teka, parang ang bilis naman yata. Sigurado ba kayo dyan? Parang hindi ko kayo nakitang nagligawan ah. Ay nako, basta nararamdaman mong mahal mo, huwag mo nang pakawalan. Huwag mo na rin patagalin pa. Mamaya, mawala pa, magsisi ka bigla. Napalunok si Ninita sa mga narinig. Naisip niya kung dapat pa siyang magsisi na hindi niya pa inamin na mahal niya na si Junya. Kung noon niya pa sana ito ginawa, ay hindi na sana siya nangangamba ngayon na may isang Isabel na dumating sa buhay ng pinakamamahal niyang lalaki. Aminado siya sa kanyang sarili. Nai-insecure siya sa dalaga sapagkat mas angat ang kagandahan nito kumpara sa kanya. Ang isa niya pang pangamba ay wala siyang pinanghahawakan. Walang namamagitan sa kanila ni Junya. Kaya't hindi malabong mahulog ang loob nito kay Isabel. Gulong-gulo ang isip ni Ninita. Kaya't mas pinili na lang nitong magkulong sa kanyang kwarto. Kinagabihan ay muling nagpulong ang pamamahala kasama sila Junya. Dito inilahad nila ang lahat ng natuklasan at ang mga nangyari. Kung gayon, wala pala tayong laban kila Armando. Napas lang nila ang 5 sa mga pinakamagagaling nating mandirigma. Kahit si Rigor at Junya ay halos matalo din nila. Mas malakas na pala sila ngayon kumpara sa mga vampira. Wala tayong laban. Hindi ako sang-ayon sa plano niyong pag-atake sa kanila. Ngunit pinuno,
Kung hindi natin sila uunahan, di maglalaon. Tayo na ang aatakihin nila. Wala tayong pagpipilian, kundi ang unahan sila. Hindi ko isusugal ang buhay ng mga kalahi natin, Rigor. Hindi tayo susugod sa digmaan na pagkasawi ang patutunguhan. Walang galang na po sa inyo. Kung hindi niyo po natatanong, may kakaibang taglay na lakas tong kasama kong si Isabel. Kayang-kaya niyang harapin ang isang katerbang aswang. Base po sa nalalaman ko, siya lang ang natatangi at kauna-unahang hybrid na nilalang. Pinagsama-samang dugo ng tao, vampira at aswang. At hindi lang basta-basta aswang. Tinataglay niya po ang dugo ni Emiliana, isa sa mga sinaunang aswang. Nanlaki ang mga mata ng katandaang nasa pagpupulong na iyon. Hindi sila makapaniwala sa mga sinabi ng doktor. Papaanong may dugo ni Emiliana ang babaeng ito? Isang tao lamang ang alam naming may hawak ng dugo na sinaunang aswang. Ang pinakamakapangyarihang albularyo, si Nestor. Walang aswang na may kakayahang kunin ito sa kanya o kahit makalapit lamang sa kanya. Tama po kayo. Ang albularyong si Nestor ay ang yumao kong lolo. Sa akin niya po inihabilin ang dugo na iyon na siya ko namang isinalin kay Isabel nang hindi sinasadya. Bago pa lamang po siyang vampira, bago ko maisalin ang dugo ni Emiliana sa kanya, biktima po siya ni Don Ramon. Halos hindi pa rin makapaniwala ang pamamahala sa inilalahad ni Dr. Borja. Hindi na nakatiis pa si Isabel. Walang ano-ano'y tinusok nito ang kanyang braso gamit ang napakatalas niyang samurai. Pinakita niya ang kanyang sugat na halos ilang minuto lang ay kaagad din naghilom. Dito na napaniwala ang pamamahala. Lalo pang bumilib ang mga ito nang sabihin ni Isabel na kaya niyang palakasin ang mga mandirigmang aswang sa pamamagitan ng pag-inom ng kanyang dugo. Dito na kumilos si Dr. Borja. Mabilis itong nagpalit ng anyo bilang aswang. Nagulat ang lahat nang makita nila ang anyo nitong taong lobo. Ngayon na lubos na unawaan ni Junya kung bakit mabilis na naghilom ang kanyang mga sugat. Epekto iyon ng pagkagat sa kanya ni Isabel. Unang sumubok sa pag-inom ng dugo ni Isabel ay si Rigor. Tuluyan na ngang nakumbinse ang buong pamamahala sa nakita nilang pagbabago sa pinakamalakas nilang mandirigma. Dahil dito ay sumang-ayon na sila sa balak ni Junya at Isabel, ang pag-atake sa mga bangkila ng San Juan. Kinabukasan ay nagpa siyang bumaba ng bundok sila Dr. Borja at Isabel. Hahanap sila ng lugar kung saan pwedeng gawin ang kanyang mga aktibidad gaya ng pagbabloodletting mula kay Isabel at paggawa ng mga balang may silver nitrate. 1 o 2 linggo ang kakailanganin niyang panahon para sa preparasyon ng mga ito. Kinakailangan niya rin makabili ng mga bagay na kakailanganin niya. Sinamahan naman sila ng ilang tauhan ni Rigor upang gabayan sa kanilang gagawin. Nagpasya si Junya na magpaiwan sa kanilang kuta. Nais rin kasi nitong makausap si Ninita. Ramdam niya na tila may tampo ang dalaga sa kanya. Papunta na siya sa bahay ng dalaga nang makasalubong niya ito sa daan. Nagtaka siya sapagkat malayo pa lang ay nakangiti na ito sa kanya. Kumusta ka? Siya nga pala, nais ko sanang humingi sa'yo ng paumanhin sa mga hindi magandang asal na ipinakita ko kahapon. Yun ba? Wala yun. Okay lang. Naisip ko baka may problema ka lang. Meron nga ba?
yung babaeng yun ang problema ko. Ano? Anong babae? Ano kasi, Juan, yung alam mo na, di ba ang babae mabilis mairita pag merong, yung ano, Alam ko na. May dalaw ka ano? Ay sorry. sabi ko na nga ba't pagtatawanan mo ako eh. Hindi. Masaya lang kasi ako. Kasi hindi ka na masungit. Kahapon, sungit-sungit mo eh. Oh, bakit hindi mo kasama sino ba yon? Sino? Si Dr. Bora? At saka si Isabel? Oo, sila nga. Nasa bayan sila. Hahanap sila ng mauupahang lugar. Kailangan kasi ni Doktor ang angkop na lugar para isagawa yung mga pinag-usapan sa pulong kagabi. Oh, bakit hindi ka sumama sa kanila? Hindi naman kasi nila ako kailangan dun. At isa pa, gusto ko din makabanding kayo nila, Rigor. Tas, nagsusungit ka pa. Kaya nga gusto din sana kita makausap. Katunayan, papunta sana ako sa bahay nyo eh. Ngayon lang, kaso nakasalubong kita. Napangiti ang dalaga sa kanyang mga narinig. Naramdaman niyang may importansya rin pala siya sa binatang lihim niyang minamahal. Dahil dito ay nagkaroon siya ng pag-asa. Junya, maiba ako. Si Isabel, paano kayo nagkakilala? Maganda siya. Bagay kayo. Type mo ba siya? Ito naman kung ano-ano iniisip. Para ka din si Doc eh. Magkaibigan lang kami no. Isa pa, masyado siyang maganda para sa akin. Hindi kami bagay nun. Uy, namumula siya. Pero type mo. Ha? Aminin mo na. Hindi. Ganito kasi yan. Kahit sino naman sigurong lalaki ay malabong hindi magkagusto kay Isabel. Napakaganda niya. Mabait. Kaya kung paghanga, siguro oo. Pero wala pa kasi sa isip ko yung mga yan eh. Gusto ko munang matapos lahat ng mga problemang kinakaharap natin. Ganun ba? Ayos lang yan. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Ninita. Nasaktan siya sa narinig mula sa binata. Humahanga ito kay Isabel. Kung sa bagay, sino nga ba naman ang hindi? Sa ganda ba naman itong taglay? Sa kabilang banda ay may natanaw siyang pag-asa sapagkat wala pa pala sa isip ng binata ang pumasok sa isang relasyon. Handa siya maghintay. Gaano man ito katagal. Payapang lumipas ang 2 linggo. Bumalik na sila Isabel sa bundok. Dala ang mga bala at dugo ni Isabel na kakailanganin nila sa pagpapalakas ng hukbo ng mga tiwalag na aswang para sa napipintong malaking digmaan laban sa mga bangkilan.